Hello guys, good morning, magandang araw sa lahat. So pag-usapan natin ang laban dyan sa Kongreso, particularly sa District Representatives at Party List Group sa 2025 midterm election. So sino-sino ba? Sino bang partido ang nagdodomina sa Kongreso? At sino-sino mga party list na uupo dyan sa 20th Congress. So, unahin natin ang district representatives kung saan ay dominate pa rin ng administrasyon ang Kongreso. Lalo na itong partido ni Speaker Martin Romualdez. So, uh, narito yung mga partido na naghahari dyan sa Kongreso. Ngayon 2025, yung pinakamaraming partido na nanalo sa nakaraang May 12, 2025 midterm election. So, una dyan ay ang, of course, at all 254 from congressional district. So, the total of 254 na district representatives habang 63 na party list para naman sa party list group. So, dito, nanguna dito yung Lakas. So, ang Lakas merong 100 seats. Yung Lakas ay partido ni Speaker. Tapos, sunod yung NUP tied with NPC. Got 31 seats. So, yung National Unity Party at Nationalist People's Coalition may tig 31 seats sila dyan sa Congress. Pang-apat itong PFP, yung Partido Federal ng Pilipinas, political party ni Sandro Marcos at ni President Bongbong Marcos. Meron silang 27 seats. So last elections, meron silang 2 seats. Ngayon tumaas yung kanilang bilang ay nasa 27 seats na ang PFP. Then Nationalista got 22 seats. Last election, meron silang 36 seats. So, nabawasan sila ng 14. So, naging 22 seats na lang sila. Then, Liberal Party, 6 seats. Action, 3 seats. PDP, 2 seats. LDP, 2 seats. PRP, 1 seat. PNP, 2 seats. Una, 1 seats at CDP, 1 seats at merong pang mga siguro mga independent to or kaya mga local party na may 22 seats. So, still nagdo-dominate pa rin ang partido ng administrasyon. Itong, lalo na itong Lakas, CMD. So, sa pagdating sa 20th Congress ba? O 20th Congress ay still sa pagka-House Speaker ay si Martin Romualdez pa rin ang House Speaker dyan sa Congress. So, sino-sino ba yung mga kandidato na yung mga incumbent representatives na natalo noong May 12, 2025 election. So, punta naman tayo sa yung mga natalo. So, bibilangin natin yung mga natalong incumbents. So, sana ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, madami pala na mga incumbents ang natalo sa May 12. So, karamihan dito sa mga representatives na natalo ay galing sa Lakas. So, ang Lakas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Halos 11 na members ng Lakas ang natalo sa eleksyon. At
pero still sila pa rin yung dominate na political party sa Kongreso, itong Lakas CMD. So, sino-sino ba ang mga incumbent representatives na natalo this election? So, Aklan, 2nd District, Teodorico Haresco Jr., Albay, 3rd District, Fernando Cabredo. Ang alam ko natalo siya laban kay Salceda, itong si Cabredo. Batangas, 1st District, Eric Buhain. So, ang tumalo sa kanya ay si Leviste. Tama ba, Leviste? Yung anak ni Loren. Bohol, 1st District, si Edgar Chato. Caloocan City, 2nd District, Mitch Kahayon Uy. O si Uy ay tinalo ni Egay Erice. So, tinalo niya si Mitch Kahayon Uy ng Lakas CMD. So, another Lakas member. Tapos, sa 4th District ng Cebu, si Janice Salimbangon. 1st District ng Cotabato, si Joel Sakdalan. Dinagat Island, si Alan Ecleo. Si Ecleo ay natalo laban kay Kakabagaw, yung Dragon Slayer ng Dinagat Island. Then, Eastern Samar. Itong si Maria Fe Abunda ay kapatid ito ni Boy Abunda. So, natalo pala itong si Abunda sa Eastern Samar. Loreto Atcharon, General Santos. Si Atcharon sana ay uupo sana bilang miyembro ng prosecution team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So talagang tinarget itong si Atcharon dyan sa Gensan. So, Tong Paglas, Maguindanao del Sur, 6th District ng Maynila, si Benny Abante. So, isa pang tinarget itong si Abante. 1st District ng Misamis Oriental, Christian Unabia. Ganon din yung pagka-gobernador, natalo din. Unabia, talo din. 2nd District ng Parañaque, Gustavo Tambunting. So, si Tambunting, tinalo nito ang tumalo sa kanya ay party list din siya na representative pero tumakbong district representative dyan sa Parañaque. Quezon City 4th District, si Marvin Rilo. Talagang isa pang tinarget, no? Itong si Rilo, ang tumalo sa kanya ay si Suntay. 4th District ng Rizal, si Fidel Nograles. So, itong si Fidel Nograles ay pinsan ito ni Carlo Nograles. So, talagang mga Nograles ay natalo talaga. Kahit maging dito sa Davao City, 2 Nograles talo. South Cotabato, 2nd District, Peter Miguel, another Lakas member. Taguig, si Pami Zamora ng Lakas. So, di ako makapaniwala na si Zamora natalo dyan sa Taguig. 1st District ng Zamboanga Sibugay, Wilter Palma, Lakas. Ganon din si Zamboanga Sibugay, 2nd District, Tata Yudela, Lakas. So, may git 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 incumbent representatives ang natalo sa kakatapos na May 12, 2025 midterm election. So, karamihan dito sa mga incumbent ay membro ng Lakas ng administrasyon pero still sila pa rin yung dominate dyan sa Congress with 103 seats. So, ganun talaga. Merong hindi lahat na puro panalo na lang, no? So, bakit kaya sila natalo, guys? So, 3 sigurong dahilan dyan. Bakit sila natalo? Una, baka nagsawa na yung mga tao, yung mga constituents sa kanila. Mukhang sawa na. Pangalawa, siguro medyo wala silang nagawa
wala silang proyektong nagawa sa kanilang distrito. At pangatlo dyan, lalo na sa mga Mindanao. So, marami dyan ay nasa ilan ditong Mindanao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalo 7 representatives. So, lalo na yung mga probinsya sa Mindanao na malakas yung, still malakas pa rin yung Duterte. Siguro nagalit yung mga supporter ni Duterte. Of course, yung mga, lalo na yung mga representative na bumoto sa impeachment laban kay BP Sara, siguro, yun, kaya natalo sila dahil galit sila dito dahil bumoto sila sa impeachment versus BP. So, yan yung mga dahilan. Baka sawa na yung mga tao sa kanila. Ganun pa rin yung nagsawa na rin sa pangalan, no? Sa lagi na lang sila nasa pwesto, tapos kalawa wala halos nagawa, no? Walang proyekto, halos di nagpapakita sa kanilang distrito, sa mga barangay. So yan dahilan kung bakit natalo itong mga representatives na incumbent pa naman. Then meron pang disqualification cases. Itong si Marcelino Teodoro, ang mayor ng Marikina, ay nanalo laban kay Coco Pimentel. So makakaupo siya sa first district ng Marikina, pero nasuspende yung kanyang proklamasyon dahil sa material misrepresentation of residency. So hindi taga doon, no? Hindi siya sa isang barangay nakatira itong si Marcy Teodoro. Dahil kailan kasi ay dapat makumpleto mo yung 1-year residency requirement para makatakbo ka sa eleksyon, lalo na sa nasabing distrito. So kung makancel yung kanyang totally cancel yung kanyang COC, baka si Coco Pimentel. Imposible ba si Coco Pimentel ang uupo at hindi si Marcy Teodoro? So, yan yung question dyan. Tapos, itong si Ian Sia ay disqualified ng COMELEC dahil nga sa kanyang discrimination, no? Yung kanyang pananalita laban sa mga single moms. So, itong si Sia ay wala na ito, talo na ito. Tinalo siya ni Romulo. So, yan yung resulta dyan sa district representative, yung mga congressman sa distrito. Punta naman tayo sa party list. So, pasensya na yung alaga ko maingay. Okay. Teka lang guys Okay, wala na. So, punta na tayo sa party list. So, sa party list, so sino-sino ba yung nangunguna sa mga party list? So, number 1 is Akbayan, 6.66%. Number 2, Duterte Youth, 5.59%. Tingog, 4.36%. Number 4, For Peace, 3.51%. Number 5, ACT-CIS, 2.97%. At number 6, Ako Bicol with 2.57%. So sila lang ang nakakuha ng 2% up dyan sa party list. So meron ng 99.12% of election returns. So so ilan yung mga total seats na uupo dyan sa Congress? Sino kaya makakuha ng 2 seats, 3 seats, at 1 seat? So, ang Akbayan ay merong 6.6%. So, dahil number 1 sila ay nasa makuha nila yung 3 seats, itong Akbayan. Then, yung Duterte Youth ay merong silang 3 seats. So, makukuha nila 3 seats.
Ganon din yung tingog. Makakuha din sila ng 3 seats. Itong 4 piece ay pwede 2 seats, pwede rin silang 3 seats. Depende yan sa kung magbago yung numero kasi meron pang 99.12% ang medyo nabibilang na. Pero okay, 99% meron pang natitira na election returns. So, pwede pang magbago itong 4 piece, baka 3 seats. So, pwede 2 seats or 3 seats itong 4 piece. Ito namang CIS. So, 2 seats na ito. Kasama din yung Ako Bicol. So, total natin, 1, 2, 3, 3, 6, 9. So, assuming natin ang 4 piece makakuha ng 3 seats. So, 3 seats, 1, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 16 seats. So, ang kailangan na lang is, dahil 63 total sa party list, 16 minus 63 equals 47. Tama ba? 16, 3, 6, 47, 47, sorry. Diba to? 16 minus 63. So, 47 seats. So, saan kaya kukuha ng 47 seats? So, ang kukuha sila from number 7 up to 7 up to 4, ano kanya? 47 seats. So, 47 seats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangin natin 10. So, 47. So, unahin natin, form 53. So, number 1. So, yung 47 Number 1, Uswag Ilonggo. Number 2, Solid North. Number 3, Trabaho. Number 4, Sibak. Sibak. Number 5, Senior Citizens. Number 6, Malasakit Bayanihan. Tama ba? 1, Ilonggo. Number 2, Solid North. Number 3, Trabaho. Number 4, Sibak. Number 5, Senior Citizens. Number 6, Malasakit at Bayanihan. Number 7, PPP. Number 8, ML. Number 9, FPJ Panday Bayanihan. Number 9, United Senior Citizens. So, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 10, 4K. 11, LPGMA. Number 12, Natco. Number 13, Ako Bisaya. Number 14, CWS. Number 15, Pinoy Workers. Number 16, AGAP. Number 17, Asenso Pinoy. Number 18, Agimat. Number 19, Sagip. Number 20, TGP. Number 21, One Rider. Number 22, Kamanggagawa. Number 23, GP. Number 24, Alona. Number 25, Kamalayan. Number 26, B. Kusaro. Number 27, Act Teachers. Number 28, Pusog Tausog. Number 29, One Coop. Number 30, KM Ngayon Na. Number 31, BH. Number 31, Abamin. Number 32, TUCP. Number 32. Number 33, Kabataan. Number 34, Magbubukid. Number 35, APEC. Number 36, One Tahanan. Number 37, Ako Ilocano Ako. Number 38, Manila Teachers. Number 39, Nanay. Number 40, GSIS Pensionado. So, ilan na? So, susunod tayo. 1. Ano ba to? Asan na yung uswag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
7, 8, 9, 30, 21, 22. So, number 39, Ako Ilocado Apo. Number 40, Manila Teachers. Number 41, Nanay. Number 42, SSSGSIS. Number 43, Damper. Number 44, Kapusod PM. Number 45, Abang Lingkod. Number 46, Pusong Pinoy. At number 47, Swerte. So, mula Uswag Ilonggo hanggang Swerte ang merong chance makakuha ng at least one seat. So, hanggang swerte. If ang 4 piece makakuha ng 3 seats. Kung 2 seats naman, ilan na? 3, 6, 9, 10, 11, 15. So, 15 minus 63 equals 48. So, papasok dito, if dalawang seats lang yung 4 piece, ay papasok dito si number 54. So, ang number 54 is Pilreca. So, ang Pilreca. So, sumunod sa Pilreca, number 55 is Gabriela. Sayang, Gabriela. So, kunting ano na lang. So, yung Pilreca ang uupo if yung 4 piece ay 2 seats. Kapag 3 seats yung 4 piece is uupo yung Swerte, hindi yung Pilreca. So, yan guys, ang standing sa party list. So, merong total of 63 seats. So, Akbayan, Duterte Youth, Tingog ay makukuha sila ng 3 seats. So, napapansin ko, ML, pasok na yung ML. So, first nominee, si former Senator De Lima, FPJ Panday Bayanihan. So, makakaupo dyan si yung anak ni Senator Blaze po. Tapos, yung napansin ko, yung Kamanggagawa, yan yung kay, yung influencer na si Eli San Pedro, no? Medyo exciting yung darating na 28 Congress, lalo na dyan sa Kongreso. So, nandyan si, Senator De Lima sa Congress. So, abangan natin sila. Medyo yung Bayan Muna nawala dito, no? Number 76 yung Bayan Muna. So, what happened? Ang inaasahan ko, baka manalo itong Bayan Muna, pero wala. Downfall ng mga makabayan parties, no? Pero itong Kabataan at saka ano pa yung isa? Teachers, pasok sila. May 1 seat sila. So, yan yung standing dyan sa party list at sa district representatives. So, yan guys. So, marami pa tayong video na pag-uusapan. So, mamaya or bukas, pag-usapan din natin yung mga natalong artista. So, itong 2025 elections ay hindi ito para yung 2025 midterm elections ay parang bad year para sa mga artista na tumatakbo sa eleksyon. So, maraming salamat at don't forget to subscribe at kita-kits tayo sa next video. Bye-bye.